Hello mga ka-makers! I-testing natin ngayon ang ating bagong gawang sabon. Alam nyo ba kung anong sabon na ito? Ito ay alugbati. Pwede pala yun. Yan, so nakita nyo naman, mabula ang ating sabon at napakabango, amoy rosas. Yan, so mga ka-makers, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Panoorin nyo ako hanggang dulo. Okay mga ka-makers, salamat po. Ang alugbati ay hindi lang pala panggulay. Pwede rin palang gawing beauty soap. Kaya mga ka-makers, bagong kaalaman ito. Safety first, ika nga. Kaya ang una natin gawin ay maglagay tayo ng guantes para hindi tayo mapaso ng chemical na ginagamit natin para sa sabon. At kailangan din maglagay ng face mask para hindi malanghap ang alikabok ng chemical o yung uso. Okay? Don't forget! So, ang pinakauna ay magsukat ng ating mga sangkap. Kailangan titimbangin ang lahat. So, itong distilled water, kahit anong tatak o brand pwede, basta distilled water. So, sukat tayo ng 140 grams. Ang sunod na titimbangin ay ang ating lye. Hindi ito lye na ginagamit sa pagkain ha. Ito ay lye na sodium hydroxide na ginagamit sa pangsabon. 70 grams. Kailangan eksakto mga ka-homemakers. Kaya bawasan natin para umeksakto 70. Ngayon, ihahalo natin agad itong dalawa kasi kailangan natin itong palamigin muna bago natin gawing sabon. Tatabi muna natin ito para ihanda natin ang ibang mga sangkap. Magtitimbang tayo ng ating coconut oil. Coconut oil ang ginagamit ko palagi kasi marami dito sa Pilipinas at maganda ito sa ating balat. So, as usual, 400 grams ang mantika natin kasi gagawa lang tayo na 6 na pirasong bareta na pangligong sabon. Yan. So, preparado na yan. Ihanda naman natin. Syempre, ang ating pinakatampok ngayong sa ating video ay ang alugbati. Nabili ko lang to sa palengke. 2 tali. Pero isa mo nang ating hihimayin. Titingnan natin kung okay na ba ito. Kung hindi, idagdag natin yung isa pang tali. 5 piso lang ang bili ko nito sa palengke mga ka-makers. At ang ganda pala nito sa balat na search ko. At marami na rin palang gumagawa ng pang-beauty product nitong alugbati. Kaya simulan na natin. Ako rin gagawa na rin ng ganito. At kung magandang resulta nito, ay syempre gawin nating negosyo mga ka-makers. Yan, dikdikin lang po. Lagyan ng konting distilled water para lumabas yung kanyang katas. At napag-aralan ko mga ka-makers na maganda ito sa balat, nakakalambot, nakakaputi, nakakatanggal ng mga acne. Ayan. At yun, dinagdag ko na yung isa pang tali para may kunti lang kasing katas na makukuha natin dito kasi dinikdik ko lang dahil hindi ko na ginamitan muna ng pang-blend. Para makita nyo na kahit nandyan kayo sa bundok o wala kayong gamit, pwede kayong gumawa ng sabon mga ka-makers. Walang dahilan para hindi tayo makagawa ng paraan. Kaya dikdikin natin ito ngayon para simpleng-simple. Kayang-kaya natin gawin ito mga ka-makers. Yan po. Napakaganda pala nito. Hindi lang pala
pagkain. Pwede rin pala ito. So, next time, gagawa naman ako ng cream nito, mga ka-homemakers. Yan. Tapos, pipigain natin ito para lumabas yung mga katas. Yung katas kasi yung kailangan natin. Kasi, syempre, kung samahan natin ng mga dahon-dahon, edi pag naligo tayo, nakadikit naman sa balat. Kaya, yung katas lang ang kukunin natin. So, nakita nyo, ang lagkit niya. Diba? Kapag kumakain tayo nito, nagulay tayo nito, medyo malagkit. Kasi, nakapag-boost ito ng collagen sa balat. Parang ating balat hindi agad-agad mag-wrinkles. At maging malambot siya, maging moisturized skin. Kaya maganda talaga pala itong alugbate. Yan. Yan na po, kunti lang nakuha natin pero okay na to dahil 6 na bareta lang naman ang ating gagawin. Halo natin ito sa ating lye solution. Pero mainit pa mga co-makers kaya palamigin muna natin ito. Yan, i-mix na natin dahil malamig na ang ating lye solution. Halo na natin siya dito kasi parehong namang water base. And then, stir natin. Halo-haluin. Pagkatapos, ay ilagay naman natin ang ating sodium lactate. Yan. Dagdag ito na pampaganda sa ating balat at tulong din para gumanda rin ang ating sabon, maging matigas. Anyway, kahit wala naman ang sodium lactate, matigas naman talaga after magawa natin ng sabon. Dagdag lang siya sa paganda ng ating balat. And then, dito sa ating oil, ilagay natin ang ating kaolin clay. Yan, ang kaolin clay, palagi kong hinahalo yan sa sabon kasi nagtatanggal ito ng excess oil sa ating balat. At nakakatanggal din ito ng mga deep-seated na mga dirt o mga dumi. Tapos, imimix na natin sa pamamagitan ng stick blender. Itong ganitong klaseng blender ang maganda sa sabon kasi naka-immerse siya at maiwasan yung pagbabubbles. Ayan, lalagyan na natin ng ating colorant. Mica ang gamit ko dito. Mica powder. Kulay pink ang gusto kong ilagay dito. Para iba naman kasi karamihan ng ginawa kong mga herbal ay kulay green. So this time gusto ko pink naman ang gagawin kong sabon. Yan, i-mix lang mabuti para mahalo talaga yung powder at hindi mamuo yung powder. And then, ihalo na ang ating alugbati extract. Yan. Actually, first time ko itong gawin at nakita ko naman na naging maganda ang result ng ating sabon, mga homemakers. At meron din palang kumpanya na search ko na gumagawa rin ng mga beauty products na gamit ay ang alugbati. Yan. Tapos, kasi medyo na iba yung kulay, lalagyan ko siya, dadagdagan ko siya ng kulay pink. Medyo iba ang kulay niya kasi dahil sa green. And then, lalagyan natin ng phenoxyethanol. Ito yung preservative. Kasi syempre, meron kasing fresh, extract. Tapos may tubig din halo. So, para iwas na sira agad o maanta yung ating sabon at naglalas din naman siya. Kaya may preservative. And then, gusto ko this time mabangong mabango. Ang ihahalo ko ay rose essential oil. Yan, 3 bote na 15 ml ito. Balit 30 ml yung hinalo. Kasi gusto ko mabangong-bango. At ito ay hindi masama sa balat kasi hindi naman to synthetic. Ano to? Natural. Bali, essential oil itong nilalagay ko. Pero,
Ang mga essential oil kasi, meron ding mga concentrated, meron ding ano. Ito kasi, hindi naman siya ganun ka-concentrated kasi usually ginagamit ng essential oil na to para sa yung ano, yung anong tawag nun yung pagpausok. Anong tawag nun? Kalimutan ko. Pero pwede rin siyang ihalo dito sa sabon. Kaya dito sa sabon hinalo. Maganda sa balat din kasi natural. Hindi siya synthetic. Kaya natural and organic ang ating sabon. So okay na tong ating sabon, hindi masyadong matigas para hindi tayo magagahol. Okay na ang consistency nito. Kaya ilagay na natin agad sa ating hulmahan. Eksakto lang yung ating sukat para sa 6 na bareta. Kaya ito, i-leave muna natin to ng ilang oras hanggang sa ito ay tumigas at saka natin tanggalin at testingin. So, ito na mga ka-homemakers. Matigas na ang ating sabon. Tatanggalin na natin siya at nakita nyo naman sa ating bungad ng ating video na mabula, matigas, at mabango ang ating sabon na alugbati. Yan mga ka-homemakers. So, pwede na rin itong idagdag sa variant ng ating sabon na pwede nating ibenta. At kahit i-search nyo pa mga ka-homemakers, sa mga masisipag dyan mag-search na mga nanay, tingnan ninyo sa Google ang benefits ng alugbati sa balat. Napakaganda. Yan po. Kaya sana mga ka-homemakers, nagustuhan yung ating video for today. Please subscribe, like, and share. At mga ka-homemakers, huwag nyo kong iwan please kasi minsan di ako nakapag-vlog. Thank you!